Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so ano tayo guys, no? All right, so before we start our conversation, let us honor our subscribers. They are now 5,500 and 5,514 to be exact. Thank you so much, guys. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain our channel. All right, so this time around, pag-usapan po natin ay yung kay, ano, no? Kay Senator Bongo. Okay, yan, Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay ah, let me just si Senator Bongo po ay re-electionist senator, okay? So ano po no? Sa mga nagsusurvey, Okta Research, Pulse, wala pa yata Pulse Asia, no, Okta Research, yung Pahayag survey, yung mga surveys po na yun ay talagang nandun po si Senator Bongo, no? Si Senator Bongo po ay re-electionist. Sabi nga niya ay he is elated, no? He is elated with the strong re-election chances. Okay? Kasi yung mga ano natin, yung mga surveys na yon ay pangalawa siya, pangatlo, nandun siya sa Magic 12. Okay? Yon, no. So ina-acknowledge naman niya, no, yung public support, okay, ng kanyang re-election, no, in the 2025 midterm elections. Yes po, midterm din po yon last nung ano po yung kay President Duterte. Siya rin po yung ano, akala ko nga at that time mahina eh. Mahina si Bongo pero go na go pala, no? Ang taas pa niya, pangatlo, pang-apat yata siya during that election. Okay, so this time around midterm na naman. Pero ang difference ngayon, wala na si Pangulong Duterte. Okay, si Pangulong Bongbong Marcos na ang nandyan. Hindi ko rin alam kung susuportahan yan ni Vice President Sara Duterte. Okay? Now, sabi niya nga, in spite of the positive survey, in-urge niya, no, tayo, no, to prioritize services over politics. And he's always emphasizing that his commitment in helping the less privileged or the poor people. Pero alam nyo guys, no, ano yun, no? Yun na yun, no? Ibig sabihin, yung service na yun, politics na yun. Imposible namang ano, 'di ba? Yun po yun. Wag na po tayo maglokohan. Kumakandidato itong mga to, no? Ibig sabihin, umiikot na to sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. Okay? So minsan ano siya, no? Pangalawa siya, pangatlo, no? Pero laging nandun si ano, no, si Sir, Congressman Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto. Okay? So pinapasalamatan naman niya guys, no, yung ano, yung suporta ng public sa kanya, yung sa re-electionist bid niya, no? Ayan. Pero actually malayo pa talaga ang eleksyon, no? 2 years pa yan, no? Ay actually next year na yan, next year na yan. And then this October, mag-aano na yan, magfa-file na sila ng candidacy nila. October, no? So, malapit na po yan, guys. Kaya dapat pag-aralan na natin mabuti. Yung 2028 naman, 4 years pa yan. Pero definitely, naghahanda na itong mga ito. Okay? So sabi nga niya, wag daw nating isipin, no, ang politika. Pero ito na 'yon, guys, no. Ang sabi niya, ang focus daw niya ay tumulong at magsilbi sa abot ng kanyang makakaya, no. So siya ano naman, in fairness to him naman, ginagawa naman talaga niya 'yon. Okay? So nung ano nga, yung tugon ng masa, no, nung kinandak nung December 10 to 14, no. So number one doon si ano, si Erwin Tulfo, 76%, no. Pero si Bongo ay pangalawa, siya ay 53%. And then si Tito Soto naman ay pangatlo, siya ay 48%. Okay? Now, ayan, tapos pagkatapos noon, no, after Tito Soto, si Bato de la Rosa ng 47%, si Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulo ay talaga medyo nandun lang sa gitna, no? Yan, so 42%. Si Senator Bong Revilla ay 35%, pero more or less itong si Senator Bong Revilla ay tataas pa yan, no? Depende sa kanyang machinery.
no? Si Francis Tolentino 33%. No? So for parang first time na pumasok si Bong Revilla at Francis Tolentino sa Magic 12, no? Tapos meron pa si Isko Moreno na 32% naman. Si dating Senator Ping Lacson ay 32%. Oh. So talagang deserving niya si Panfilo Lacson to be elected again, no? In the Senate. Si Senator Pia Cayetano as re-electionist, kapatid yan ni ano, no? Kapatid yan ni Alan Peter Cayetano na nasa na kaya yung 10,000. Anyway, yan. Tapos pagkatapos noon, si Manny Pacquiao, 28%, si former Vice President Jojo Binay, and then of course si Lito Lapid na 20%. Okay? Ayan. So yun. No, kayo ba, no? Gusto niyo po ba si ano, si Bongo, no? Ah, pangalawa, si Go. Gusto mo ba siya? Ayan, yan po ang ating katanungan today. Pakisagot lang po sa comment section para naman po malaman natin ang inyong mga opinion. Alam niyo naman po dito sa ating channel ay ang opinion nyo ay mahalaga. Okay? Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman para naman po masustain and maintain natin itong channel na ito. Thank you so much guys and God bless you all. Thank you.